nangyari yung pong pangingibabaw nung motion ni Minority Leader simply because nawala na sila ng numero, no? Kaya Opo. nga, kaya nga obligado mag-adjourn. Pero Opo. sa inyong pagbabalik sa Lunes, sigurado po na sila ay kumpleto sa 12. Tama? Opo. Kayo po ay 11, right? Opo, Okay. opo, right. Pero kung pupuntahan ko, I will quote the Honorable Senate President dito po sa inyong Opo. debate kahapon at argumento. Kasi nga, hindi ho naman din maitatanggi natin ang kanilang karapatan to raise their point, no? Regardless if you Opo. agree or disagree, right? That's it, right? Tama, right. Okay. Right, it is. Yes, opo. And then, doon na lang yan sa presiding officer kung anong kanya magiging ruling. Pero ito, babasahin ko ha. Ito po yun. Regardless kung ang tingin nyo sa kanila po ay mali. No? Pero ito ho kasi ito ho din kasi ang naging gawi na sa Kamara de Representante. No? For the longest time, ito ha, babasahin ko. Sabi niya, in this institution, when we disagree, we vote. If you think we violated the rule, then we go to court. They are out of order. All right? Okay, by insisting there's another rule except for 136. So, we vote on it by dividing the House. So, meaning, at the end of the day, baka tangkain nila na pagbotohan ito kasi nga, kung may reklamo kayo, magreklamo ka sa presinto. Kung hindi ka satisfied dito, at the end of the day, mas makapangyarihan ng plenaryo at pagbobotohan natin ito. So, anong take nyo doon? Well, ang take ko dyan ay wag na namin itapon yung dapat trabaho namin sa korte. We are fully empowered sa rules namin i-resolve yung mga conflicts tulad nito. Basta sundin ang rules. Huwag conveniently babaliin ang isang rule or babalian ang isang rule, lalo na kapag ang puntong pinagdedebatehan ay yung rules na yun mismo na nag-govern sa kondukta namin sa floor. Kung meron pa rin silang majority sa numero sa Lunes, tingnan natin. Very agile po yung minority namin para following the rules, magdebate pa rin. Hindi pa nga namin nare-raise yung mga substantive issues namin tungkol sa proposed amendment ni Senator Marcoleta sa rules namin. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa Lunes. Basta kami sa minority ay laging magbabantay. This should always be done by the rules. At hindi niya pwedeng sabihin na out of order kami. Kasi precisely, we were raising the point of order na hindi pa kami tapos magdebate tungkol sa rule, sa procedure, so kung ano yung tamang proseso. Lalo na, Sir Ted, sa napaka-importanting isyong ito. Hindi po pwedeng madaliin. Lalo na, ayon dun sa isang rule na sila mismo ang nagsasite, dapat one day before pagboto, pinipresenta yung proposed amendment. Kagabi lang ni-raise ni Senator Marcoleta yung bagong motion niya. So talagang dapat sa Lunes pa pagbobotohan. So ewan ko kung sinong out of order, hindi kami. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.